Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi mismo ni Comelec Chairman Garcia, mga kabunyog, mga kababayan, pwede talagang makasuhan. Pwedeng makasuhan si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ay pwedeng makasuhan ng election offense dahil sa kanyang inamin. Maalala natin na mismong inadmit ni Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng mga donations. Doon sa kanyang SOSE, hindi niya din SOSE, yung Statement of Contributions and Expenses niya. Hindi niya dineclare doon na mayroon siyang donations na natanggap. Linagay niya doon 0 donations. Bakit daw hindi niya linagay? Kasi sabi daw ng mga donors niya, wag mo na kaming banggitin sa donation mo. Ay sa wag mo na kaming banggitin kapag nag-report ka. Ayaw naming mabanggit ang mga pangalan namin. So sinunod niya naman daw yun. Ang problema, nakalagay sa Section 98 ng Omnibus Election Code. Required na i-reveal. Required. As in required ang ginamit na term, required na i-reveal o sabihin ang tunay na pangalan ng mga donors or contributors. Hindi nga pwede ang alias eh. Hindi. Hindi ibang pangalan. Hindi pwedeng sabihin mo lang doon anonymous. Hindi. Ang problema, sa SOSE kasi, yung Statement of Campaign Contributions and Expenditures, nitong eleksyon ng May 2025, ang ginawa ni Marcoleta, ang report niya, 122 million ang gastos niya. Expenses. Tapos, ang SALN niya, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, 52 million. O paano nangyari yon? 122 million ang gastos mo, tapos 52 million. Ang sabi niya, hindi. Marami naman akong donations na natanggap. Kaya lang, hindi ko dineclare doon yung donations. Sidlagay ko 0 donation. Kasi nga daw, ayaw daw pa-reveal nung kanyang mga donors. Ay, ang problema, bawal nga yun eh. Ang problema, inamin niya na rin. Subscribed siya doon. Subscribed and sworn. Ibig sabihin, under oath. Pwede pa siyang makasuhan ng perjury. Ano bang nangyari dito kay Marcoleta? Kaya, ayon mismo kay Comelec Chairman Garcia, pagpapaliwanagin nila si Marcoleta sa sinabi niyang yun. Pagpapaliwanagin nila. At kapag in-evaluate nila na talagang posibleng makasuhan si Marcoleta, kakasuhan nila ito ng election offense. At ang penalty ay pwede siyang makulong. Dapat idetalye ang lahat-lahat ng nagbigay, idetalye ang lahat-lahat na tinanggap, at idetalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan nung pera na tinanggap o yung perang nag-aaling sa personal na pondo. Posibleng maharap sa isang election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents ang lahat ng mga kumandidato na nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ang inilahad ni Comelec Chairman George Garcia, kasunod ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na hindi niya i-disclose ang lahat ng kanyang contributors sa nakaraang halalan. Ang problema dyan, ito yata yung nakalimutan ni Marcoleta. Basic ito sa amin sa mga nag-aaral ng law. First year pa lang, criminal law. Ang dalawang term, mala in se at mala prohibita. Yun, kailangan balikan ni Marcoleta yan. Mala in se at mala prohibita. Ganyan din ang nangyari kay Chis Escudero. Ano yung ibig sabihin ng mala in se at mala prohibita? Sa mala in se na mga kaso, lalo yung mga kasong kriminal sa Revised Penal Code. Sa Revised Penal Code, dyan, yung motibo mo, yung good faith mo, ay defense. Pwede mong idepensa yan. Sa, halimbawa, nagnakaw ka, ang dahilan mo bakit ka nagnakaw, wala ka ng pera, may sakit yung asawa mo, walang pampagamot, walang pagkain,
sa tindi ng paghihirap nyo, napilitan kang magnakaw. Defense ba yon? Kahit papano, oo. Kasi pwedeng magpagaan yon. Yun ang tinatawag na malainse. Yung good faith mo, yung kabutihang loob mo, wala ka namang masamang intensyon, depensa yon. Pero hindi ka pa rin absuelto. Hindi pa rin absuelto. Pero pwedeng i-consider. Pagdating sa mala prohibita, ang mala prohibita, yan yung mga special laws, hindi yung revised penal code. Yung omnibus election code, yung election offenses, mala prohibita yan, hindi yan revised penal code. Ibig sabihin ng mala prohibita, ang mga krimen dyan, ang mga offenses dyan na nagawa, pag linabag mo, hindi mo pwedeng gamitin na depensa yung good faith. Hindi. Good faith is not a defense sa mga mala prohibita. Katulad ng election gun ban. Election gun ban. Nahuli kang may dala ng baril sa panahon ng gun ban. Ang problema, mayroon kang license. Na-violate mo ba yung batas? Yes, kasi kahit ka pa may LTAP, may permit to carry firearms outside of residence, ang bawal kasi magdala ng baril sa panahon ng election period. So, ang problema, akala ko kasi, hindi pa kasi January 15 ngayon. Sasabihin mo, January 15, akala ko sa January 25 pa. Yung pala, ang nabasa ko doon sa nung nakaraan pa palang eleksyon yan, January 25, ay ngayon palang eleksyon, January 15 pala ang start ng gun ban. Talagang nalito ako pwede mo bang maging defense yun? Hindi. Kasi good faith is not a defense sa mala prohibita. Ganyan din ang nangyari dyan kay Marcoleta. Good faith yung Hindi ko dineclare kasi ang sabi, ang sabi sa ng mga nag-donate sa akin, wag ko daw i-reveal ang pangalan nila. Good faith yon. Ibig sabihin, wala kang masamang intensyon na hindi i-declare yun doon. Kaya lang, pakiusap nga. Ang problema, mala prohibita ang Omnibus Election Code. Hindi pwede yan na maging dahilan ng depensa mo. Yung mismong hindi mo pag-declare ng donors mo, yun yung pinoprohibit because required sa Section 98 na i-reveal mo yung true names, true identity ng mga nag-donate sa'yo. Yun ang requirement Ngayon, hindi mo sinunod. Sasabihin mo, yung kasi ang pakiusap sa akin, good faith is not a defense. Mala prohibita yan. Yan ang problema dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.